Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Taong 2027, inaasahang may patutupad na ng Department of Information and Technology o DICT ang tinatawag na Consortium Blockchain. Ito ang mas malawak na paggamit ng blockchain technology ng mga ahensya ng gobyerno para sa mas transparent na paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mas maigpit na babantayan ang pondo ng bayan mula sa alokasyon at sa paggastos nito. Paliwanag ni DICT Undersecretary David Almerol, sa pamamagitan ng mas pinalawig na digitalization, makikita ng malinaw ng DICT Commission on Audit o COA at ng Department of Budget and Management o DBM ang ginagastos ng mga proyekto ng pamahalaan. Pinaplano na niya yung execution niyan. And once the budget has been allocated officially, we'll start constructing na the blockchain that will not cater just to the budget but for the whole kadena execution. Siguro by 2027, yan na yung mangyayaring pure blockchain from budget to disbursement to budget allocation, etc. etc. Hataw Balita ngayon! Naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing si dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa January 19, nakatakda na ang susunod na hearing ng Senate panel. Ayon sa Makabayan Black Lawmaker, dapat humarap na rin sa pagdinig si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos banggitin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pampilo Lacson na may iimbitahan silang resource person sa hearing na posibleng mag-ugnay sa dating House Leader sa mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Itinanggi na ni Congressman Romualdez ang aligasyong nagkaroon siya ng transaksyon o ugnayan sa mag-asawang Diskaya. Dapat, no, para yan naman ang matagal nang hinihintay na rin ng publiko, di ba? At gamitin niya ng pagkakataon. Hataw Balita ngayon! Walang kinalaman sa Cabral Files ang pagkansila ng Department of Energy sa mga kontrata sa gobyerno ng kumpanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unfair o hindi pata sa mga naging pahayag ng kongresista matapos ang termination of contract. Nilinaw din ng kalihim na kaya nila pinagmulta ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings na itinatag ng mambabatas ay dahil sa kabiguan nitong tuparin ang kanilang ipinangako. Katunayan, nag-aalinlangan pa siya na gawin ito dahil sa posibleng maging maling konotasyon sa hakbang. Dagdag pa nito, taong 2019 hanggang 2021 ay binalaan na nila ang kumpanya. Base sa post ni Congressman Leviste, Setyembre lang umano ay sinabihan na siyang gagawa ng kaso kung isa sa publiko ang listahan ng sinasabing budget insertions at mga proponent nito na nakuha niya sa pumanaw na si DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ni House Speaker, House Committee on Legislative Franchises Chairperson at Negros Occidental Port District Representative Jeffrey Ferrer na mapag-uusapan sa isasagawang pagpupulong ng komite ang issue sa solar energy firm ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Partikular sa other matters na gagawing pagpupulong ng komite sa January 26, 2026, araw ng Lunes, kung kailan din nakatakda ang balik sesyon ng Kongreso. Kasunod ito ng ulat na pinatawan ng 24 billion pesos na halaga ng multa ang Solar Philippines o kumpanyang itinatag ni Congressman Leviste dahil sa pagpalyang i-produce ang committed na kuryente sa pinagkasundoang timeline. Kinansila na ng Department of Energy ang ilang service contracts nito.
this issue na ngayon, talagang ilagay ko yan sa other matters muna because hindi yan part ng agenda. Hataw Balita ngayon. Umaabot na sa 316.3 million ang kabuang na isuuling pera ng 4 na state witnesses sa gobyerno mula sa illegal nilang kinita sa flood control projects at iba pang transaksyon ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Ang pinakahuling nagsauli ay si dating Yusek Roberto Bernardo na umabot naman sa 35 million pesos. Ang pinakamalaki namang na isauli ay mula naman kay Engineer Alcantara na nagkakahalaga ng 181 million pesos. Ayon naman kay DOJ and Secretary Nicolas Felix T., aabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang inaasahang isauli ng 4 na state witness. Ganap ng state witnesses ang 3 dating opisyal na Department of Public Works and Highways o DPWH at isang contractor. Estimate natin doon sa 4, lalampas ng 1.5 billion ng sasoli. Hataw Balita ngayon. Ganap ng state witnesses ang 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at isang kontraktor. Ayon sa Department of Justice, kwalipikado sa programa ng kagawaran sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH National Capital Region Director Gerald Opulencia. Kasama rin sa mga testigo ng estado ang kontraktor na si Sally Santos. Paliwanag ng DOJ bilang state witness, hindi na sila kasama sa mga kakasuhan kaugnay ng mga reklamo kung saan sila ay tumestigo o nakipagtulungan. Gayon din ang mga reklamo na nagbigay sila ng ebidensyang magagamit ng estado o prosekusyon. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. Hataw Balita ngayon. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito ng nangyaring 60 billion fund transfer ng PhilHealth papunta sa National Treasury noong 2024 ayon sa kautusan ni Recto ng siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, titingnan nila kung may mga sapat na basihan ang mga aligasyon. Kahapon nagtungo ang grupo ng mga doktor, abogado at health advocate mula naman sa Iloilo sa tanggapan ng Ombudsman upang maghain ng formal na reklamong technical malversation, graft, plunder at grave misconduct laban kina Recto at Ledesma. Evaluation muna. Of course, it has to undergo evaluation. It was filed this morning. And we will just look at the allegations to see if they're actionable. And of course, if it merits any further action on the part of the Ombudsman. Hataw Balita ngayon. Walang natanggap na direktang alok si Ombudsman Crispin Remulla na 1 bilyong piso upang manahimik sa investigasyon ng flood control scandal. Ito'y kasunod ng kumpirmasyon ng kanyang kapatid na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may nagtatangka sa kanilang manuhol ayon sa kanilang malapit na kaibigan. Ayon sa nakatatandang Remulla, totoo na may mga nais makipag-usap sa kanila. Ngunit mahirap pa niyang tukuyin kung sino talaga ang nais manuhol, lalo na at malawak ang mga koneksyon at hindi naman lantarang inialok sa kanilang dalawa. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koneksyon na pwede itahi. Parang nahihirapan din tayong prove ang kaso. Totoo po. Isa pong contractor based on the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa aming magkapatid. Hataw Balita ngayon.
Inilipat muna sa Central Office ng Land Transportation Office ang opisyal ng LTO Regional Office 4B at Region 7. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacalilao, bukod sa umano'y aligasyon ng korupsyon, isa pa sa kanilang tinitingnan ay kung may kaugnayan sa mga fixer. Ang nasabing mga opisyal, dagdag pa ng LTO Chief, bahagi ito ng ginagawa nilang reforma sa ahensya. Unang-una, kaya natin inaayos ang LTO. Nire-reform natin yung LTO, yung sistema ng LTO na alam natin na nirereklamo natin kahit ako nung araw. So, yung pagre-reform ng LTO, hindi kaya kasi siya ng overnight. Kailangan maging consistent yung magiging mga operation para talaga magkaroon ng impact at mabawasan at mawala sila. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng 10 milyong pisong reward ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon upang maaresto ang itinuturong mastermind sa kaso ng missing sabongeros na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, galing mismo ang pondo sa Intelligence Fund ng DILG. Dahil sa patuloy na pagtatago ni Ang sa batas, itinuturing na ng DILG na siya ay number 1 most wanted sa Pilipinas. Itinuturing din itong armed and dangerous ng kagawaran. Kaya naman ipinagutos na rin ng PNP ang pagkansela sa lisensya ng 6 na baril nito. Kasama po si Atong sa siguro may ituturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing over 100 missing sabongeros. Hataw Balita ngayon. Itinuturing na ang fugitive from justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hindi pa rin kasi ito sumusuko kahit na mayroon ng warrant of arrest ang korte sa Laguna laban sa kanya. Naniniwala din ang Department of Justice o DOJ na nasa bansa pa si Ang batay sa impormasyon na kanilang nakuha na wala itong record na lumabas ng Pilipinas. Dagdag pa ng DOJ, maaaring ma-archive ang kaso ni Ang kapag hindi pa rin ito maaresto tulad ni dating Bucor Chief General Bantag. Samantala, dagdag pa ng DOJ, maaaring hiling ng kampo ni Ang i-hold in abeyance o itigil muna ang pagpapatupad sa arrest warrant. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Hataw Balita ngayon. Pinasinungalingan ng lokal na pamahalaan ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ang ulat na may 3 batang mangyan na nasawi at may mga sibilyang nadamay sa engkwentro sa pagitan ng militar at rebeldeng New People's Army noong January 1. Ayon kay Mayor Meg Constantino ng Abra de Ilog, walang katotohanan ng naturang mga aligasyon at walang naitalang sibilyang nasawi sa insidente. Taliwas ito sa pahayag ng ilang militanteng grupo na nagsabing bukod sa isang estudyanteng nasawi, may mga batang mangyan o manong napatay at may ilan ding nasugatan sa naturang engkwentro. Pakiusap ni Mayor Constantino, huwag idamay ang kanilang tahimik na bayan sa anumang kaguluhan, lalo na't namumuhay silang payapa kasama ang mga katutubo. Dahil po dito sa nangyaring insidente ay wala po, at ako po ang nagpapatunay, wala pong batang mangyan, 3 batang mangyan ang namatay. Yan po ay ako na po mismo ang nagsasabi. Hataw Balita ngayon. Good news para sa mga commuters simula kahapon ay maaari nang magamit ng publiko ang libreng Wi-Fi connection sa 17 EDSA busway station. Unlimited at aabot sa 16 megabytes per seconds na internet ang magagamit ng mga commuters sa EDSA busway stations. Samantala, ang Monumento, Bagong Barrio at Guadalupe busway station ay wala pa ring libreng internet dahil kasalukuyang under construction pa ang mga naturang istasyon.
Ayan, halimbawa, nandito kayo. For some reason, kailangan nyo makontak yung pamilya nyo. Wala kayong signal. Halimbawa, dito may signal ka na. Or, may signal ka nga, ayaw mo naman mabawasan yung load mo, dito ka na sa free wifi. Ang internet connection kasi ngayon, ang wifi, no, pwede na natin kasing sabihin, no, na parang basic necessity na rin po siya sa atin ngayon. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ng New Zealand ang paggamit ng long-range drones para palakasin ang pagbabantay sa karagatan sa Pacific. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Humihingi na ng payo ang Ministry of Defense mula sa mga kumpanya kaugnay ng posibleng paggamit ng surveillance drones. Bahagi ito ng hakbang ng gobyerno na palawakin ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa depensa. Ayon sa ahensya, ang drone ay magsisilbing tagapagbantay sa karagatan ng New Zealand at suporta sa mga bansang Pacific. Tinatayang aabot sa 100 hanggang 300 milyong dolyar ang posibleng halaga ng proyekto. Bagamat nilinaw ng Defense Ministry na hindi patiyak kung drones ang magiging pangunahing solusyon. Nakatakda sa katapusan ngayong Enero ang mga workshop na magiging batayan sa pagbuo ng business case sa huling bahagi ng taon. Sa kabila ng mga planong ito, wala munang ibinigay na komento ang Defense Minister na si Judith Collins. Inaasahang maglalabas pa ng karagdagang detalye ang pamahalaan sa mga susunod na buwan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Pangalawa na ang Australia sa pinakamalapit na security ally ng Pilipinas kasunod ng Estados Unidos. Katunayan nito, 5 military bases sa Pilipinas ay bahagi ng defense budget ng Australia ngayong taon. Ito ang umahataw na balita ni Danny Del Lleva. Isang defense agreement ang malapit ng lagdaan ng Australia at Pilipinas kung saan palalawakin ang military access ng dalawang bansa sa bawat isa. Samantala, may nakalaan sa defense spending ng Australia ngayong taon para sa 8 infrastruktura sa 5 military bases sa Luzon. Ang mga kasunduang ito ay nagpapakilala kung gaano kahalaga na maging kaalyado ang Pilipinas sa Indo-Pacific region. Kapwa naglalayon ang dalawang bansa na palakasin ang puwersa sa rehiyon sa gitna ng lumalakas na presensya ng China, maging ang nagbabagong foreign policy ng US sa lugar. Nakipagkasundo ang Canberra sa Papua New Guinea at Indonesia noong 2025 upang makasama sa joint military response sakaling may makikipagdigma sa mga ito. Ngayong 2026, ang Pilipinas naman ang aayudahan ng Australia at inaasahang ito ay magiging frontline kapag nagkaroon ng regional war. Matatagpuan ang Pilipinas sa tinatawag ng US na First Island Chain o First Line of Defense upang pigilan ang China sa Indo-Pacific. Estratehiya ng Australia na palakasin ang militar ng mga kaalyado upang kayaning ipagtanggol ang sarili at hanggat maaari ay hindi na nito kailangang direktang masangkot o makialam. Isa sa mga paraan nito ay ang pagsasagawa ng military exercises tulad ng Exercise Alon kung saan nagpadala ang Australia ng 3,600 personnel, mga warplanes at Navy destroyer. Ang Exercise Alon ay nakarating sa Clark Air Base, Port Magsaysay at Camp Aguinaldo at iba pang lugar sa Palawan. Danny Del Lleva, humahataw sa balita ngayon. Sususpindihin ng Estados Unidos ang immigrant visa processing sa 75 bansa. Ilan sa mga bansang kabilang dito ay ang Afghanistan, Iran, Russia, Somalia at Thailand na nakikita ang mga kailangan ng public assistance kapag nananatili sa US. Ito ang umahataw na balita ni Christy Rosasia. Simula sa January 21, sususpindihin ng Estados Unidos ang pagtanggap ng immigration visa application mula sa 75 bansa na karamihan mula sa Africa, Asia at Latin America. Iniutos na ito sa mga consular officers nitong Nobyembre pa ng State Department na pinangungunahan ni Secretary of State Marco Rubio. Ito ay isang hakbang ng administrasyon upang matigil na ang umano'y pang-aabuso sa immigration system ng bansa. Patuloy ding tatayahin ang immigration processing procedures para mapigilan ang pagpasok ng mga individual na kukuha ng welfare at public benefits.
Dagdag ang paghihigpit sa naunang immigration at travel bans sa 40 bansa. Nilinaw naman ng State Department na hindi kasama dito ang mga nag-a-apply ng non-immigrant tourist o business visas. Tinataya namang tataas ang bilang ng mga non-immigrant visa sa papalapit na 2026 World Cup at 2028 Olympics na gaganapin sa US. Mas paigtingin naman ang pagkilatis sa mga non-immigrant visa applications para masigurong hindi sila maghahanap ng public benefits sa US. Ilan naman sa mga titingnan sa applicants ng immigrant visa ay ang kanilang edad, kalusugan, estado ng pamilya, finances, edukasyon, skills at kung gumamit ng public assistance sa kanilang bansa. Titingnan din ang kakayanan nilang magsalita ng Ingles na siya rin gagamiting wika sa kanilang mga interview. Cristo Rosasiya, humahataw sa balita ngayon. Ipinagtanggol ni Quebec Premier François Legault ang kanyang pamumuno sa kabila ng pagbagsak ng kanyang popularidad. Ito'y matapos niyang ipahayag na bababa na ito sa pwesto bago pa ang pagsasagawa ng eleksyon sa Quebec. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico. Inanunsyo ni Quebec Premier François Legault na bababa ito sa pwesto bago pa ang pagdaraos ng provincial elections sa Quebec, Canada. Ayon sa opisyal, naging matagumpay at nagkaroon din ng mga kabiguan ang kanyang pamamahala. Kasama sa kanyang mga naging achievement ay ang pagpapalakas sa hydroelectric power sector ng probinsya. Ngunit aminado siya na ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ay maaaring bunsod ng mga ipinatupad na polisiya ng Trump administration na nakaapekto sa pamumuhunan sa negosyo. Nahalal si Legault noong 2018 at muling nanalo noong 2022. Ngunit malaki ang binaba ng kanyang rating sa mga survey habang lumalaki naman ang suporta sa Parti Québécois, ang partido na nagnanais na ihiwalay ang Quebec mula sa Canada. Dahil sa pagbaba sa rating ng kanyang partido, kaya't nagpasya si Legault na kusang magbitiw na sa pwesto, na itinuturing na isang malaking pagbabago sa politika sa Quebec. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng malawakang pagkasira ang extreme weather condition na naranasan sa buong mundo, partikular na sa Estados Unidos. Kasabay nito ang mabilis na pagtaas ng gastusin dahil sa mga pinsalang ininulot nito sa mga infrastruktura, produksyon ng pagkain at iba pa. Ito ang mahataw na balita ni Abby Valdez. Naitala ang 2025 bilang pangatlo sa billion-dollar weather at climate disasters kung saan sinasabi ng Climate Central na mula sa 23 events, ang total na pinsala ay nagkakahalaga na nasa $115 billion. Nagsimula ang 2025 sa pagsiklab ng ilang wildfire sa metro area ng Los Angeles na may kabuoang economic damage na nasa pagitan ng $250 billion at $275 billion. Kabilang sa mga nakitang matinding lagay ng panahon ay ang Hurricane Melissa na humagupit sa Jamaica, Cuba at Bahamas, mga monsoon sa Southeast Asia, mga typhoon sa sumalanta sa Pilipinas, at ang malakas na ulan at biglaang pagbaha sa Texas. Mula ng 1980 ay nakaranas na ang US ng $426 billion disasters na may kabuoang cost sa $3.1 trillion at lalo pang dumadalas ang mga ganitong sakuna. Kasabay sa pagdala sa mga billion-dollar disasters ay ang pag-ikli na average length of time sa pagitan ng mga ganitong events mula sa 82 araw noong 1980s hanggang sa 16 na araw sa nakalipas sa 10 taon. Babala ng mga eksperto, lalo pang tataas taon-taon ng ganitong klima kaya't mas mainam na mag-invest sa mga climate resilient structures at magplano ng mabuti para makatipid. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng pre-medical consultation para sa mga kababayan natin sa Oman sa January 30. Samantala, magsasagawa ng Saturday Consular Service sa Toronto, Canada sa February 21. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan?
Inimbitahan ng mga kababayan natin sa Oman sa Pilipinas on Stage a celebration of Filipino talent. Gaganapin ito sa January 23, alas 6 ng gabi onward sa Global Village Alcorum Park sa Muscat. Magkakaroon naman ng free medical consultation para sa mga kababayan natin sa Oman. Gaganapin ito sa January 30, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng hapon sa Philippine Embassy sa Oman. Sa mga nais magpakonsulta, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHLinoman. Samantala, magsasagawa naman ng Saturday Consular Service ang Philippine Consulate sa Toronto sa February 21. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport application, civil registration, dual citizenship at notarials. Para sa kompletong impormasyon at listahan ng requirements, bumisita lamang sa Consular Service section sa official Facebook page ng konsulado sa philcongentoronto.com. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Sarado at secured na ang Department of Public Works and Highways Cordillera Office sa Baguio City matapos itong masunog kamakalawa. Hindi na rin pinapayagang makapasok ang sinuman kabilang ang mga opisyal ng kagawaran. Si Grace Doctolero, humahataw. Round the clock ang pagbabantay ng Baguio City Police sa compound ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region kasunod ng naganap na sunog kamakalawa na nagmula sa Financial Management Records Room. Nagsasagawa na ng forensic examination sa insidente ang Bureau of Fire Protection Central Office. Kumuha na ng sample materials at mga kable para matukoy ang posibleng sanhi ng sunog. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa ngayon ay off-limits na ang lugar. Sa ngayon, pinagbabawal ni Secretary lahat, Secretary Vince, kasi nag-uusap kami na pumasok and any unauthorized person, especially personnel from DPWH, will not be allowed to enter the facility. So sinecured natin yan kagabi pa. Lumalabas sa paunang investigasyon na posibleng may kinalaman ang problema sa kuryente ang sunog. May naobserbahan umanong nag-spark na mga kable malapit sa DPWH bago pa man ang insidente. Nakaranas din ng fluctuation ng kuryente ang tanggapan bago nagsimula ang usok at apoy. May mga nagsabi rin na pagbalik ng kuryente sa lugar ang dahilan ng surge dahil sa brownout sa buong Baguio City. Samantala, may direktiba na rin na ang BFP na ng Central Office ang hahawak sa investigasyon. There's already a directive that the Bureau of Fire's Central Office or main office will take over the investigation. So yung mga forensics, as a result of the forensics, several items were already, several pieces of evidence such as yung wire, at the same time pati na rin yung mga materials doon, kinuhanan na ng sample, tinitingnan kung merong mga accelerators, and at the same time yung wire, kaya kinuha yung wire, tinitingnan din kung merong marking. Binigyang diin ng alkalde na hindi pa matutukoy ang tunay na sanhi ng sunog at kailang hintayin ang opisyal na resulta ng forensic investigation. Nanawagan rin ang pamahalang lokal na iwasan ang pagkalat ng haka-haka at maling impormasyon sa nangyaring sunog. Inaasang ilalabas ang opisyal na resulta sa mga susunod na araw para linawin ang pinagmulan ng sunog sa DPWH Cordillera Office. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Biyahe ng mga barko sa Sorsogon, kanselado dahil sa paparating na bagyo. Ito ang mahataw na balita ni Resty Gosmo live. Magandang umaga, Resty. Kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa Sorsogon? Nakakaranas na ba ng pag-ulan dyan ngayon? Yes, magandang umaga, Bert. Kansilado ang biyahe ng mga barko na paalis at patungo sa lahat ng pantalan sa lalawigan ng Sorsogon dahil sa maparating na bagyo. Umabot sa halos 1,700 pasahero, 850 rolling cargo at 7 barko ang kabuang bilang ng mga na-stranded sa iba't ibang pantalan sa lalawigan simula pa noong Huwebes.
Samantala, kansilado rin ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula preschool hanggang kolehiyo sa buong lalawigan ng Sorsogon. Epektibo ito simula pa kahapon hanggang ngayong Biyernes ayon sa inilabas na anunsyo ng pamahalaang panglalawigan ng Sorsogon. Activated na rin ang iba't ibang emergency response team ng pamahalaan, kabilang ang UNTV News and Rescue, upang agarang tumugon sa posibleng magiging epekto ng bagyo sa lalawigan. Ayon sa weather outlook ng Pag-asa, inaasahang itataas sa orange rainfall warning ang lalawigan ng Sorsogon pagtapos ng Sabado. At yan muna ang update mula dito sa Sorsogon City. Balik sa iyo, Bert. Keep us updated. Salamat, Resi Guzman, nag-uulat live dyan sa Sorsogon City. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan naman ng mga taga-Albay ang posible na dobleng kalamidad na dulot ng inaasang epekto ng Bagyong Ana at aktibidad ng Bulkang Mayon. Kaya ngayon pala ang inililikas na ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay ang aabot sa 7,000 residente sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Si Ryan Salatandol, humahataw. Nagsagawa ng evacuation efforts ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan sa Albay dahil sa inaasahang epekto ng dalawang kalamidad na sabay tatama sa bayan. Sa kabila ng mataas na aktibidad ng Bulkang Mayon, mataas din ang tsansang dadaanan pa ng Bagyong Ada ang probinsya ng Albay. With the Mayon threat, mas doble ang namin, ang preparasyon. Naka-prepare na po yung evacuation centers natin, and andun na rin po yung mga initial na relief packs. So may start lang po yung natin, yung paghakot. Lahar Flow ang isa sa mga kalaban ng mga residente sa Barangay Maninila at Barangay Masarawag dito sa Ginubatan Albay. Si Mang Cesar, nagkaroon na ng takot sa tuwing may malalakas na pag-ulan sa kanilang lugar. Talagang napakahirap na ganyan, tapos nung mabagyo pa, siyempre yung baha. Ako nga, mayroon na akong phobia eh. Kaya kahit na umalis din ako, umano yung ko. Yung tubig, kung gano'n, tingnan yung buhangin na yun, tapos yung tubig pa nun, tataas pa nun, baka dito na yan. Si Nanay Lisa lilikas na din kaagad kasama ng 3 anak para sa kaligtasan ng kanyang pamilya dahil karanasan nila ang pag-agos ng tubig na may kasamang buhangin mula sa taas ng bulkan. Ang baha po, ang buhangin, ang sobrang dami ang buhangin. Hanggang sa dimang. Basta pag sobrang lakas po, talaga nga sa hindi po makadaan kahit mga light vehicle, mga yung truck lang ganyan, yun lang ang nakakadaan dito. Pag sobrang lakas, pero ang tubig din naman po, kahit lang yung ulan, ang tubig yung galing sa taas, dito bagsak. For lang po, para sa seguridad na rin po. Mahigit sa 2,000 pamilya ang inilikas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba pang sangay ng pamahalaan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. As my instruction sa team, dapat po nasa safe place na po yung mga tao natin before 6 o'clock. Before 6 o'clock, dapat nasa evacuation centers na po sila. Ang 4,864 na mga residente sa Barangay Masarawag ang dinala sa Mauraro High School, habang 545 family o katumbas ng 1,859 individuals naman sa Barangay Maninila ay dinala sa kanilang pansamantalang matutuluyan sa Ginubatan East Central School. Ayon kay Mayor Anjema Onghoko, nakahanda ang mga ayuda na ibibigay sa mga apektadong mamamayan sa kanilang bayan. Nakahanda din sila sa mga additional evacuation plan kung sakaling mas lumala pa ang kalagayan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bulkang Mayon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.
Sa ika-11 taon ng Wish Music Awards, hindi lang musika ang bida dahil highlight din ng gabi ang malasakit sa kapwa. Sa bawat nanalong artist sa 19 major categories, may pagkakataon silang magbigay ng tulong sa Philippine Cancer Society na isang organisasyon na patuloy na sumusuporta sa mga pasyenteng lumalaban sa sakit na kanser. Si Jed Neresina, humahataw! Congratulations, Paul and Bolin. Congratulations, Amiel Sol, his beneficiary, the Philippine Cancer Society. Using music to make a difference beyond the stage. Mula umpisa, ito na ang naging advocacy ng Wish 1075. Ang maging tulay hindi lang sa pagpapalaganap ng original Filipino music, kundi maging sa pagtulong sa nangangailangan. Sa mga nakalipas na taon ng Wish Music Awards, iba't ibang charitable organizations na ang nakatanggap ng tulong mula sa mga nananalong OPM artists, mula sa mga community-based organization hanggang sa medical at social service causes na nagbibigay ginhawa sa maraming Pilipino. At sa pagsisimula ng bagong dekada ng Wish Music Awards, mas pinalakas pa nito ang puso ng istasyon na malasakit sa kapwa, lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayong taon, ang benepisyaryo ng 11th Wish Music Awardee ay cancer patients na sinusuportahan at tinutulungan ng Philippine Cancer Society. Ang Philippine Cancer Society ay isang organisasyon mula pa noong 1956 na nangunguna sa cancer research, education, prevention at patient services. Sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng cancer burden. Ayon sa datos, tinatayang nasa halos 150,000 ang mga bagong kaso ng cancer na naiuulat sa bansa taon-taon. Nananatili rin itong isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Ipinapakita ng mga datos ang malawakang pangangailangan para sa suporta at serbisyong medikal para sa mga pasyenteng humaharap sa matinding laban ng buhay. Ayon kay Jennifer Ginto, Operations Manager ng Philippine Cancer Society, hamon sa kanila ang mahal na gamutan ng mga cancer patient na kanilang sinusuportahan. Ang gastos nila per treatment, 80,000 per cycle. So, ilan cycle sila kada buwan? So, 3. So, saan nila kinukuha yun? Bagamat nakatatanggap ng suporta mula sa gobyerno, hindi pa rin madali para sa Philippine Cancer Society na pagkasyahin ng pondo, lalo na para sa mga batang tinatamaan din ng sakit na cancer. Kaya naman ayon kay Ginto, malaking tulong ang mga institusyong sumusuporta sa kanilang organisasyon gaya ng Wish 1075. Lalo na yung medication ng batang may cancer ngayon ay iba. Hindi siya kasama sa programa ng gobyerno. Karamihan ng gamot nila. So, ang laking tulong nito para pandagdag na pambili nila pagtuloy ng kanilang treatment. Sobrang laki talaga ng tulong dahil sobrang mahal ng gamot ngayon. Dagdag pa niya, dahil sa suportang natatanggap, mas lumalawak ang kanilang kakayahang tumulong sa mas maraming pasyente. Malaki, kasi may mas iba pa kaming matutulungan bukod sa tinutulungan namin dahil may suporta na nagaling sa inyo. So yung suporta na para sa kanila nagaling sa amin, pwede pa namin i-extend sa ibang tao. So ang laking tulong talaga. Artist na nakapagbahagi ng tulong, mas nagiging makabuluhan ang kanilang panalo. Ikinatuwa ng mga ito ang oportunidad na magamit ang kanilang musika, hindi lang para makapagbigay ng saya, kundi ng suporta para sa mga nangangailangan tulad ng mga recipient mula sa Philippine Cancer Society. Grateful kasi outside music marami pang matutulungan yung music and Wish. So very grateful ako and itong platform natin ay nagagamit natin
beyond music. You know, it goes a long way, and thank you to Wish for doing that kasi, you know, it's not common na nangyayari yun na charity along with the awards. Sobrang laking tulong noon sa mga nangangailangan, like sa mga cancer patients. And isa yun sa mga nagiging goals ko ngayon is to help other people na nangangailangan. And sa mga tulad natin na privilege na meron tayong bubong sa ulunan na natin, meron tayong nakakain pagkain, at hindi tayo nagdudusa sa araw-araw. Yun yung kagandahan dun. Kasi hindi lang siya for Wish, hindi lang siya for the artist, but it's really for everyone. So, pag yung blessing mo, sinishare mo talaga sa lahat ng tao, hati-hati tayong lahat dito, you're gonna break boundaries. Nagpasalamat naman si Wish 1075 innovator Kuya Daniel Razon sa patuloy na pagsuporta ng wishers sa musikang Pilipino at sa pagtangkilik sa Wish 1075 bilang gateway to the world. Kasabay nito ang pangako na ipagpapatuloy ng istasyon ang commitment nito na magamit bilang tulay sa pagitan ng musika at pagtulong sa kapwa. And you can count on us to help you keep breaking boundaries in the years to come. God willing, we hope to continue amplifying your voices and bringing your music to more people. At kalaki po niyan ay ang ating commitment sa charity. Especially in momentous events like this, we grab the opportunity to let charity shine through. As with our previous WMAs, our major award winners will have beneficiaries who will receive 100,000 pesos. Because in the same spirit of breaking boundaries, we also believe in using music to make a difference beyond the stage. Ang pag-asa po namin, kahit sa maliit na paraan lamang, ay makatulong tayo ng higit sa mga nangangailangan. Sa pagtatapos ng 11th Wish Music Awards, muling pinatunayan nito na ang musika ay may kapangyarihan to break boundaries, hindi lang sa entablado kundi sa puso at buhay ng mga Pilipino, kung saan ang bawat kontribusyon ay may potensyal na magbigay pag-asa sa nangangailangan. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Thank you very much. Salamat sa Diyos, Kuya Daniel. Behind music, there is charity. Salamat sa Diyos, Kuya Daniel, at innovator. Mga kasambahay, sabi ni Diyos at sa kani Edet, no more time, no more bati. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood niyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ng ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 25, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-16 sa buwan ng Enero 2026. Ako po si Bert Cerudo. Thank you very much, Adet. Maraming salamat sa iyo, Diyosa and Alex. Sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Carl, maraming salamat. Prima, yan. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, Rodrigo and Jen. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. JC ang ating TD. Ako naman po, si Annie Rentoy, sa ngalan po ni amigo Sherwin Pulumong. Ayun, Nani, binabati ko rin si Beth, si Swings, si Brad Robert, Brad Ramil, mga kasama ko kagabi, si Brad Albert,
at sa ating mga mga municipal servants, Brad Don, Brad Alfred, Brad Mark, Brad Jolitz, Brad John, and Brad Elijah. At ganoon din kay Brad Daddy Roque. Ayun. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.